May isang tao sa Biblia na kapag unang beses mong narinig ang kwento niya, mapapahinto ka talaga. Wala kasi siyang ama, wala siyang ina, walang simula at walang katapusan. Bigla na lang siyang lumitaw sa kwento, parang galing sa wala. Binasbasan niya si Abraham tapos bigla rin siyang nawala. Lumipas ang 1,000 taon at saka lang ulit binanggit ang pangalan niya. May mga naniniwala noon na siya raw ay si Kristo bago pa isilang sa Bethlehem. May mga sinaunang rabay naman na nagsabing siya raw ay si Shem, ang anak ni Noah. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit isinulat ang kwento niya. Ang maikling kwento niya ay parang susi sa isang bagay na matagal na sinubukang unawain ng unang iglesia. At kapag naintindihan mo ito, mag-iiba ang paraan ng pagbabasa mo ng buong Biblia. Dahil dito mo makikita mo na kung paano talaga nagliligtas si Jesus at kung bakit hindi sapat ang lumang kasunduan at kung bakit mas malawak ang plano ng Diyos kaysa kay Moises. Ito ang misteryo ni Melchizedek at kahit ngayon mo lang marinig ang pangalan niya o matagal mo na siyang pinag-aaralan, ang susunod na maririnig mo ay may kakayahang baguhin ang pananaw mo sa buong kasulatan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa Genesis chapter 14, mababasa ang isa sa pinakakakaibang laban sa buong Biblia. May 4 na hari mula sa silangan ang sumalakay sa 5 lungsod sa lambak ng Sidim. Isang lugar ito na malapit sa Dead Sea. May dala silang malalakas na hukbo at sapat na sandata kaya mabilis nilang natalo at nasakop ang mga lungsod na yon. Kasama sa mga nasakop nila ang Sodom at Gomora, pati na 3 pang lungsod. Nilimas nila ang lahat, kinuha ang mga ari-arian at nagdala ng maraming bihag. Isa sa mga nadamay, si Lot na pamangkin ni Abraham. Nang marinig ito ni Abraham, gumawa siya ng isang bagay na sa unang tingin parang kabaliwan. Inarmasan niya ang 318 men. Lahat ito ay ipinanganak at lumaki sa sarili niyang bahay at hinabol nila ang 4 na nagwaging hari. Hindi lang niya sila hinabol. Inatake niya sila sa gabi. Ginulantang nila ang kanilang kampo at tuluyang tinalo ang kanilang hukbo. Lahat ng bihag, pinalaya. Lahat ng ninakaw, nabawi. Isang military miracle. Isipin mo, mahigit 300 lang ang kasama ni Abraham. Pero natalo niya ang grupo ng mga haring kakapanalo lang sa 5 lungsod. Ngayon ilarawan natin ang eksena. Pauwi na si Abraham. Pagod, tahimik, pinoproseso pa ang nangyari. Unti-unting humuhupa ang adrenaline. At bigla, parang kidlat, dumating ang talatang ito sa Genesis chapter 14 verse 18. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Walang intro, walang paliwanag, walang background story. Binigyan niya si Abraham ng tinapay at alak at pagkatapos binasbasan niya si Abraham. Ayon kay Melchizedek, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. At ang sumunod na eksena ay mas lalong nakakagulat. Si Abraham, ang patriarka, ang pinagmulan ng Israel, ay nagbigay kay Melchizedek ng 10 ng lahat ng kanyang nasamsam. Walang tanong, walang pagtutol. Parang malinaw kay Abraham kung sino ang nasa harap niya. At pagkatapos nyon, tahimik ulit ang kwento. Walang tala kung saan siya nanggaling. Walang tala kung saan siya nagpunta. Walang genealogy. Walang paliwanag. Parang sadyang iniwan ng puwang para pag-isipan natin. Bigla na lang talaga siyang lumitaw. Kahit ang pangalan niya may bigat agad. Ang ibig sabihin ng Melchizedek ay hari ng katuwiran. At siya ay hari ng Salem. Na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ibig sabihin kaharap natin ng isang hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Na hindi lang hari, kundi isa ring saserdote ng God Most High. Pero ito ang eksenang dapat talaga tayong mapahinto. Si Abraham, ang taong pinili ng Diyos para maging ama ng maraming bansa, ang kaibigan ng Diyos, ang simbolo ng pananampalataya. Siya ang tumanggap ng basbas mula sa lalaking ito. Hindi si Abraham ang nagbasbas, siya ang binasbasan. At pagkatapos nyon, si Abraham pa ang nagbigay ng 10% ng lahat ng kanyang nakuha sa digmaan. Malaki ito, sobrang laki. Sa kultura ng mga Hebreo, malinaw ang prinsipyo. Ang nagbibigay ng basbas ay mas mataas kaysa tumatanggap. Lagi, walang exception. At ang tumatanggap ng 10 ay may spiritual authority sa nagbibigay nito. Ang nasasaksihan natin dito ay si Abraham, ang patriarka ng Israel, na kinikilala na ang misteryosong hari saserdoteng ito ay higit sa kanya. Pero teka muna, paano nangyari to? Wala pa ang kautusan.
Ang Mount Sinai ay daan-daang taon pa sa hinaharap. Wala pang Levitical priesthood. Hindi pa ipinapanganak si Aaron kahit ang mga magulang niya. Kaya ang tanong, sino ang nag-ordain kay Melchizedek? Paano siya naging saserdote ng God Most High? At bakit tila sinadya ng Biblia na wala tayong alam tungkol sa kanyang mga magulang, kapanganakan at kamatayan? Isipin mo ito, halos lahat ng mahahalagang tao sa Genesis ay may genealogy. Si Adam, meron. Si Noah, kumpleto. Si Abraham, Isaac, Jacob, detalyado. Si Moises, sobrang maingat sa pagtatala. Sino ang ama, sino ang ina, ilang taon na buhay, kailan namatay. Pero si Melchizedek, wala. Parang blanco ang pahina. Hindi sinabi na si Melchizedek anak ni ganito. Hindi rin sinabi na namatay siya sa edad na ganito. Ang binigay lang sa atin ay ang pangalan niya, ang titulo niya, ang lungsod niya, at ang ginawa niya. Yun lang. At dito mas lalong nagiging kakaiba ang lahat. Pagkatapos ng maikli pero napakalakas na tagpong ito. Pagkatapos niyang basbasan ng ama ng pananampalataya at tumanggap ng ikapu, bigla siyang nawala. Hindi na siya binanggit ulit sa Genesis, wala sa Exodus, wala sa Leviticus, wala sa Numbers o Deuteronomy, wala sa Joshua, wala sa Judges, wala sa Ruth, wala sa Samuel. Sa loob ng 1,000 years parang binura ang pangalan niya sa kasaysayan ng kasulatan. Pag-isipan mo yun. Sa panahong iyon inalipin ng Israel sa Egypt ng 400 years. Pinangunahan sila ni Moises palabas. Tinanggap ang kautusan sa Sinai. Itinatag ang priesthood sa pamamagitan ni Aaron. Itinayo ang tabernacle. Nagsimula ang mga handog at sakripisyo. Naglakbay sila ng 40 years sa ilang. Sinakop ni Joshua ang Canaan. Namuno ang mga hukom. Naging hari si Saul. At sa lahat ng panahong ito, habang araw-araw gumagana ang priesthood, habang maingat na itinatala ang mga tribo at angkan, ni isang beses, hindi binanggit si Melchizedek. Parang gusto ng Diyos na makalimutan natin siya. O baka gusto lang ng Diyos na maalala natin siya sa tamang oras. Bandang 1000 BC, nagsulat si Haring David ng Psalm chapter 110. At hindi ito ordinaryong awit ng pagsamba. Isa ito sa pinaka-importanting messianic prophecy sa buong Old Testament. Sa ilalim ng paggabay ng banal na espiritu, si David ay sumisilip sa hinaharap at doon babalik ang pangalan na akala natin ay nawala na. Ang nakikita ni David dito, ang Mesiyas. At sa Psalm chapter 110 verse 4, may isinulat siya na siguradong ikinagulat ng bawat saserdote sa Israel. Ayon kay David, The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Sandali muna, huminto tayo dyan. Si David ay nagsasalita tungkol sa Mesiyas, ang ipinangakong hari na uupo sa kanang kamay ng Diyos at dudurog sa kanyang mga kaaway. Pero ang sinabi ng Diyos ay hindi ito, hari ka ayon kay Aaron. Hindi rin, hari ka ayon sa mga Levita. Sa halip ikinumpara ng Diyos ang priesthood ng Mesiyas sa Melchizedek, isang misteryosong hari saserdote na lumitaw 1,000 years na ang nakalipas at matagal nang hindi binabanggit ng kahit sino. Bakit? Bakit lalampasan ng Diyos ang buong priesthood ng Israel? Bakit babalik siya sa isang pangalan na halos nakalimutan na ng lahat? Nung isinulat ito ni David, ang priesthood ni Aaron ay aktibong-aktibo araw-araw. May mga handog tuwing umaga at gabi, may templo, may malinaw na sistema, may detalyadong genealogy, may mahigpit na requirements, may malinaw na ritual. Hindi ka pwedeng basta maging saserdote. Kailangan ipinanganak ka sa tribo ni Levi. Direktang galing sa linya ni Aaron. May tamang pamilya, may tamang edad, mula 30 years old hanggang 50 years old. At kapag namatay ka, ang anak mo ang papalit. Lahat umiikot sa dugo, angkan at genealogy. Pero ayon sa propesiya ni David, ang Mesiyas ay magiging saserdote magpakailanman. Hindi ayon kay Aaron, kundi ayon kay Melchizedek. Para sa mga Jewish scholars noon, nakakalito ito. Nakakagulat, halos hindi ka pani-paniwala dahil ang Levitical priesthood ang kanilang koneksyon sa Diyos. Ito ang paraan ng kapatawaran. Ito ang buong sacrificial system. Hindi ito optional. Ito ang pundasyon ng kanilang kasunduan kay Yahweh. At bigla narito si David sa ilalim ng gabay ng Diyos na nagsasabing ang Mesiyas ay gagana sa ibang priesthood. Isang priesthood na mas nauna pa kay Moises. Isang priesthood na walang nakatalang genealogy. Isang priesthood na minsang lumitaw, binasbasan si Abraham at pagkatapos nawala. Ano ang ibig sabihin nito? At mas mahalaga,
Bakit hinintay ng Diyos ang 1,000 years bago muling banggitin si Melkisedek? Ito ang mahalagang punto. Hindi nagsasayang ng salita ang Diyos. Bawat detalye sa kasulatan ay may layunin. Ang katotohanang si Melkisedek ay lumitaw lamang sa 3 verses sa Genesis na wala ng 1,000 years at biglang bumalik sa isang messianic prophecy. May sinasabi yun. Parang iniingatan ng Diyos ang misteryong ito. Parang tinatago muna. Parang hinihintay ang tamang oras. At ang oras na yun, hindi pa noon. Dahil ang hiwaga ni Melkisedek ay hindi pa pwedeng lubusang maintindihan hanggat hindi dumarating si Jesus. Hanggat hindi siya namamatay. Hanggat hindi siya muling nabubuhay. Hanggat hindi siya umaakyat at nauupo sa kanang kamay ng Ama. Pagkatapos lamang noon, nakalingon ang unang iglesia pabalik sa Genesis chapter 14 at sa Psalm chapter 110 at sa kanila naintindihan kung ano ang unti-unting inihahayag ng Diyos mula pa noong una. Pero bago tayo makarating sa revelasyong iyon, kailangan muna nating balikan kung paano tiningnan ng mga tao sa iba't ibang panahon si Melkisedek. Dahil kung titingnan mo ang iba't ibang teori tungkol kay Melkisedek, makikita mo kung gaano kahirap lutasin ang hiwagang ito. Sa buong kasaysayan ng iglesia at sa tradisyong Hudyo, maraming matatalinong tao ang nag-isip, nagtalo at nagsuri ng iisang tanong. Sino ba talaga si Melkisedek? Hayaan mong isa-isahin natin ang 4 na pangunahing theory dahil bawat isa ay may ibinubunyag na mahalagang detalye tungkol sa misteryong ito. Theory number 1, siya ay si Jesus bago pa isilang sa Bethlehem. May ilang sinaunang church fathers tulad ni Origen at Ambrose ang naniwala na si Melkisedek ay si Jesus mismo na nagpakita sa Old Testament bago pa ang kanyang kapanganakan. Tinatawag ito ng iba na Christophany, si Kristo na nagpakita sa anyong tao bago ang incarnation. At sa unang tingin parang may punto sila. Sa Hebrews, ang paglalarawan kay Melkisedek ay parang makalangit, walang ama, walang ina, walang simula ng buhay, walang wakas. Parang si Jesus, di ba? Walang hanggan, nandyan na bago pa ang lahat. Dagdag pa rito, nagdala si Melkisedek ng tinapay at alak kay Abraham. Hindi ba't parang paunang larawan iyon ng Lord's Supper? Pero dito pumapasok ang problema. Kung si Melkisedek ay literal na si Jesus, babagsak ang buong argumento ng Hebrews chapter 7. Hindi sinasabi ng Hebrews na si Melkisedek ay si Kristo. Ang sinasabi nito, siya ay kahawig ni Kristo, isang larawan, isang anino, isang paunang pahiwatig. Kung iisa lang sila, wala nang ikukumpara. Ang buong punto ng Hebrews ay ito. Ang misteryosong priesthood ni Melkisedek ay nagtuturo sa isang mas dakilang saserdote na darating pa lang. Theory number 2, siya ay si Shem, ang anak ni Noah. Sa tradisyong Hudyo, lalo na sa mga sinaunang Targums at rabbinic writings, may paniniwala na si Melkisedek ay si Shem. At kung tutuusin, pasok ito sa math. Ayon sa genealogy sa Genesis, nabuhay si Shem ng 600 years at buhay pa siya noong panahon ni Abraham. Isa siya sa huling buhay na koneksyon sa mundo bago ang baha. Isa sa iilang taong personal na nakaalala ng hatol ng Diyos, kaligtasan sa pamamagitan ng arka, at ang tipan ng Diyos kay Noah. Kung ganoon, posible nga siyang maging saserdote ng God Most High, nagdadala ng tunay na pagsamba sa gitna ng dumaraming katiwalian at idolatriya. May ilang Christian scholars na gusto ang theory na ito dahil ginagawa nitong ganap na tao si Melkisedek at malinaw ang historical grounding. Ang Salem ay maaring ang lungsod na kalaunan ay naging Jerusalem at si Shem ay maaring namuno roon bilang hari saserdote. Pero ito ang malaking tanong. Kung si Melkisedek ay si Shem, bakit hindi sinabi ng Biblia ng direkta? Detalyado ang tala ni Moises tungkol sa genealogy ni Shem sa Genesis chapter 11. Bakit itatago ang identidad niya sa isa sa pinakaimportanteng tagpo kay Abraham? At higit sa lahat, bakit binibigyang diin ng Hebrews chapter 7 na hindi alam ang genealogy ni Melkisedek kung siya ay kilalang kilala pala na si Shem? Theory number 3, siya ay isang anghel. May mga nagsasabi na si Melkisedek ay isang anghel na nag-anyong tao para maglingkod kay Abraham. Tutal, maraming beses namang nagpakita ang mga anghel sa Old Testament. 3 anghel ang dumalaw kay Abraham sa Genesis chapter 18. May anghel na nakipagbuno kay Jacob. Kaya posible ba? Posible. Pero hindi pa tapos ang usapan. At dito lalong nagiging interesante ang misteryo ni Melkisedek. Hindi sakop ng genealogy ng tao ang mga anghel. Hindi rin sila namamatay tulad ng tao. Pero may isang malaking problema sa teorya na ito. Sa buong kasulatan, hindi kailanman tinawag na saserdote ang mga anghel.
Ang mga anghel ay sumasamba sa Diyos. Sila ay mensahero. Sila ang tagapagpatupad ng hatol. Pero hindi sila ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At mahalagang tandaan ito dahil iyan mismo ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng Hebrews na kinailangang maging ganap na tao si Jesus para maging ating dakilang saserdote. Ang pagiging saserdote ay papel ng tao, hindi ng anghel. Theory number 4. Si Melchizedek ay isang tunay na tao na sadyang ginamit ng Diyos bilang prophetic picture. Dito napupunta ang karamihan sa mga biblical scholars at ito rin ang malinaw na itinuturo ng New Testament. Si Melchizedek ay isang tunay na hari saserdote sa kasaysayan. Pero ang kanyang buhay at ministeryo ay sadyang iniwang misteryoso. Hindi dahil may tinatago ang Biblia, kundi dahil may ipinapakita ang Diyos. Hindi siya si Jesus, hindi siya anghel. Maaaring siya si Shem, maaaring hindi. Pero kung sino man siya sa kasaysayan, ginamit siya ng Diyos para ipakita ang isang katotohanan tungkol sa Mesiyas na hindi kayang ipakita sa ibang paraan. At ito ang pinakamahalagang susi. Ang misteryo mismo ang punto. Ang aklat ng Hebrews ay isinulat para sa mga Jewish Christians na dumaranas ng matinding pag-uusig. Pinipilit silang iwan si Kristo at bumalik sa Hudaismo. May mga tanong silang delikado pero totoo. Sapat ba talaga si Jesus? Tunay bang sapat ang kanyang sakripisyo? Dapat ba kaming bumalik sa templo, sa priesthood, sa mga handog na kinalakihan namin? At dito ginawa ng manunulat ng Hebrews ang isa sa pinakamatalinong theological argument sa buong kasulatan. Ipinakita niya na si Jesus ay higit sa mga anghel, higit kay Moises, higit sa Levitical priesthood, higit sa buong sistema ng sakripisyo. At paano niya ito pinatunayan? Sa pamamagitan ng pagbabalik kay Melchizedek. Ganito nagsisimula ang Hebrews chapter 7. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him, and Abraham gave him 1/10 of everything. Pagkatapos ipinaliwanag ito ng mas malalim. Una, ang pangalan na Melchizedek ay nangangahulugang King of Righteousness. Pangalawa, bilang hari ng Salem siya rin ay King of Peace. At pagkatapos nito, dumating ang pinakamatinding pahayag. Walang ama, walang ina, walang genealogy, walang simula ng buhay, walang wakas. Kawangis ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling saserdote magpakailanman. Ngayon, himayin natin ito. Dahil bawat linya dito ay may bigat, walang aksaya, walang sobra. At kapag naintindihan mo ang susunod na bahagi, doon mo makikita kung bakit ganap na sapat si Jesus at kung bakit hindi na kailanman babalik ang Diyos sa lumang sistema. Kapag sinabing without father or mother, without genealogy, hindi nito ibig sabihin na literal na wala talagang magulang si Melchizedek. Ang ibig sabihin nito ay ito, sa tala ng Biblia, ang priesthood niya ay walang pinanggagalingang genealogy. Ang autoridad niya bilang saserdote ay hindi dahil ipinanganak siya sa tamang pamilya. At bakit mahalaga iyon? Dahil ang buong Levitical priesthood ay nakasandal sa genealogy. Hindi ka pwedeng maging saserdote kung hindi mo mapapatunayan na ikaw ay tuwirang nagmula kay Aaron. Nang bumalik ang mga Israelita mula sa pagkakatapon sa Babylon, may mga lalaking nagsabing sila ay mga saserdote. Pero dahil hindi nila mapatunayan ang kanilang linya, sila ay hindi pinayagang maglingkod. Sa sistemang iyon, lahat ay umiikot sa dugo, angkan at papeles. Pero si Melchizedek, wala ni isa sa mga iyon. Ang kanyang priesthood ay hindi nakabase sa genealogy. Ito ay nakabase sa divine appointment. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa kanya bilang saserdote. At dito, diretso na tayong itinuturo kay Jesus. Si Jesus ay ipinanganak mula sa tribo ng Juda, isang tribo na walang karapatang saserdotal. At gayon paman, siya ang ating dakilang saserdote. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa angkan, kundi dahil sa tawag ng Diyos. Kapag sinabi ring without beginning of days or end of life, hindi nito sinasabing walang hanggan si Melchizedek. Ang sinasabi nito ay ito, walang tala sa kasulatan kung kailan nagsimula o kailan natapos ang kanyang priesthood. Hindi natin nabasa na na-ordain siya sa edad na 30. Hindi rin natin nabasa na mayapa siya at ang anak niya ang pumalit. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga saserdoteng Levita ay naglilingkod lamang mula 30 years old hanggang 50 years old. Pagkatapos nyon sila ay mamamatay. At kapag namatay ang saserdote, tapos na ang kanyang ministeryo. Papalitan siya ng anak. Tapos mamamatay ulit. Papalitan ulit, paulit-ulit.
Generation pagkatapos ng generation, ang kamatayan ang laging pumipigil sa priesthood. Pero kay Melchizedek, sa abot ng ipinapakita ng kasulatan, hindi naputol ang kanyang priesthood. Permanent, tuloy-tuloy. Walang interruption katulad ni Jesus. Kaya sinasabi ng Hebrews, Resembling the Son of God, he remains a priest forever. ito ang susi. Hindi si Melchizedek si Jesus, kahawig niya si Jesus. Isa siyang type, isang prophetic shadow. At ang partikular na pagkakahawig nila ay nasa uri ng priesthood, permanent, mas mataas. Hindi nakabase sa lahi ng tao. At ngayon dito nasasabog ang argumento ng Hebrews. May sinabi ang manunulat na siguradong yayanig sa isip ng mga Jewish readers niya. Ganito ang punto niya. Isipin ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Maging si Abraham, ang patriarka ay nagbigay sa kanya ng 10 ng mga nasamsam sa digmaan. Pagkatapos, ikinumpara niya ito sa kautusan. Ayon sa batas, ang mga anak ni Levi na nagiging saserdote ay may karapatang mangolekta ng 10 mula sa kapwa nila Israelita, kahit pare-pareho silang nagmula kay Abraham. Pero ito ang twist, si Melchizedek ay hindi nagmula kay Levi. Gayunman tinanggap niya ang 10 mula kay Abraham at binasbasan niya ang taong may mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin nito, at napakalakas nito, kung si Abraham ay nagbigay ng 10 at tumanggap ng basbas, kinilala niya na mas mataas si Melchizedek kaysa sa kanya. At kung mas mataas si Melchizedek kay Abraham, at si Abraham ang pinagmulan ng buong Israel, ano ang sinasabi nito tungkol sa priesthood na kinakatawan ni Melchizedek? At higit sa lahat, ano ang sinasabi nito tungkol kay Jesus na naglilingkod ayon sa orden ni Melchizedek? Diyan papasok ang pinakamatinding konklusyon at iyon ang susunod nating bubuksan. At malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Without doubt, the lesser is blessed by the greater. Kita mo na ba? Mas mataas si Melchizedek kay Abraham dahil si Abraham ang nagbigay ng 10 at siya ang tumanggap ng basbas. At kung mas mataas si Melchizedek kay Abraham, ibig sabihin mas mataas din siya sa lahat ng nagmula kay Abraham. Kasama si Levi, si Aaron at bawat saserdoteng naglingkod sa templo. Bakit? Dahil nung nangyari ang tagpong ito, hindi pa ipinapanganak si Levi. Sa isang diwa, nasa loob pa siya ng katawan ni Abraham. Kaya nang magbigay ng 10 si Abraham kay Melchizedek, parang ang buong Levitical priesthood mismo ang kumilala sa kataasan ni Melchizedek sa pamamagitan ng kanilang ninuno. Isipin mo kung gaano kabigat iyon. Ang priesthood na inasahan ng Israel sa loob ng 1,500 years, ang priesthood na araw-araw naghahandog ng sakripisyo na minsan sa isang taon pumapasok sa Holy of Holies na nagsisilbing tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Mas mababa pala kaysa sa priesthood ni Melchizedek. At si Jesus, ang Mesiyas, ay hindi naglilingkod ayon kay Aaron, kundi ayon sa orden ni Melchizedek. Dito na ibinagsak ng Hebrews ang konklusyon. Ganito ang tanong sa Hebrews chapter 7 verse 11. Kung ang pagiging ganap ay makukuha sa pamamagitan ng Levitical priesthood na siyang pundasyon ng kautusan, bakit kailangan pang magpadala ang Diyos ng ibang saserdote? Isang saserdote na ayon kay Melchizedek, hindi ayon kay Aaron. At ang sagot dito ay masakit para sa sinumang kumakapit pa sa lumang kasunduan. Dahil ang Levitical priesthood hindi kayang gawing ganap ang sinuman. Hindi natapos ng mga sakripisyo ang problema. Hindi tuluyang inalis ng dugo ng toro at kambing ang kasalanan. Tinakpan lang, ipinagpaliban lang. Kaya ginawa ng Diyos ang matagal na niyang plano. Nagpadala siya ng isang saserdote mula sa ibang orden. Isang saserdote na hindi nagmana ng posisyon dahil sa genealogy, kundi dahil sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi kayang sirain ng kamatayan. Kaya bakit mahalaga ito sa iyo ngayon? Dahil ang kaligtasan mo ay hindi nakasandal sa isang priesthood na paulit-ulit namamatay. Nakasandal ito sa isang saserdote na tinalo ang kamatayan. Ganito ang sabi ng Hebrews chapter 7 verses 23 hanggang 25. Maraming saserdote noon dahil laging may namamatay at napuputol ang kanilang tungkulin. Pero si Jesus, dahil siya ay nabubuhay magpakailanman, ay may permanenteng priesthood. Kaya siya ay kayang magligtas ng lubos ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil siya ay laging nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Pakinggan mo ito mabuti. Hindi ka nililigtas ni Jesus ng kalahati, hindi pansamantala, hindi kulang, buong buo, ganap, pinal, magpakailanman. Ang mga saserdoteng Levita ay naghahandog ng sakripisyo araw-araw, umaga at gabi, taon-taon. Pero kahit gaano karami ang alay, hindi nila tuluyang inalis ang kasalanan.
tinakpan lang, hindi nilutas. Si Jesus naman, isang sakripisyo, isang beses, at sapat na yun. Bakit? Dahil ang kanyang priesthood hindi nagtatapos, ang kanyang pamamagitan hindi humihinto, at ang kanyang sakripisyo hindi kailanman kailangang ulitin. Hindi mo na kailangan ng panibagong handog, hindi mo na kailangan ng ibang saserdote, hindi mo kailangang paulit-ulit patunayan ang sarili mo sa Diyos. Si Jesus, ayon sa orden ni Melchizedek, ginawa na ang lahat minsanan para sa lahat magpakailanman. At ito ang ganda ng misteryo. Itinanim ng Diyos ang katotohanan ito sa Genesis chapter 14. Bago pa ibigay ang kautusan, bago pa itatag ang priesthood, bago pa itayo ang templo. Ipinakita niya kay Abraham ang isang hari saserdote na walang genealogy, walang simula, walang wakas. Isang taong nagbasbas sa ama ng pananampalataya at tumanggap ng kanyang pagsamba. Simula pa lang tumuturo na ito kay Jesus. 2 beses lang lumitaw si Melchizedek sa Old Testament, sa Genesis chapter 14 at sa Psalm chapter 110. At pagkatapos ay nawala. Pero ang priesthood na kinakatawan niya hindi kailanman nawala. Ito ay laging nakaturo sa darating na hari ng katuwiran, ang prinsipe ng kapayapaan, ang walang hanggang dakilang saserdote na uupo sa kanang kamay ng Diyos at maghahari magpakailanman. Ang plano ng Diyos ay hindi lang kailanman tungkol kay Moises at sa kautusan. Ito ay laging tungkol kay Jesus. At si Melchizedek ang aninong tumulong sa atin na makita siya ng malinaw. Kung may binuksan na bagong pananaw sa iyo ang misteryong ito, mag-iwan ka ng comment.